Si Rodriguez ay isang abogado at sangkot sa iba't ibang organisasyon ng batas. Siya ang managing lawyer ng Rodriguez and Partners law firm na tinulungan niyang itatag noong 2003. Siya rin ang presidente ng Quezon City Trial Lawyers League at naging treasurer ng UST Law Alumni Foundation. Naging Deputy General Counsel din siya ng Integrated Bar of the Philippines. Una siyang nahalal bilang barangay kagawad ng Sacred Heart, Quezon City. Bago nahalal bilang barangay kapitan sa edad na 19 at naging pinakabatang humawak sa posisyon. Sumapi siya sa pamahalaan ng Quezon City noong 2002 pagkatapos ng kanyang isang dekada na panunungkulan bilang kapitan ng barangay. At hinirang na espesyal na katulong sa hepe ng Business Permits and Licensing Office ni dating Mayor Feliciano Belmonte Jr. Pagkatapos ay naging officer in charge ng Community Relations Office ng lungsod. Nagsilbi si Rodriguez bilang tagapagsalita at chief of staff ng nooy kandidatong si Bongbong Marcos sa panahon ng kanyang kampanya sa pagkapangulo noong 2022 elections. Matapos manalo si Marcos sa pagkapangulo, si Rodriguez ay naging bahagi ng pamumuno sa pangkat upang tulungan si Marcos na bumuo ng unang komposisyon ng kanyang gabinete bilang paghahanda sa kanyang tungkulin bilang Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero tinalikuran ni Rodriguez ang kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ni Marcos Jr. Ano nga ba ang dahilan ng lahat ng ito? Eto panoorin natin ang kanyang mga pahayag sa bidyong ito. Attorney Vic Rodriguez, when you filed your candidacy, sinabi mo na ang candidacy mo ay endorsed by former President Duterte. Anong ibig sabihin nun? Nakausap ka ba niya? Anong pinangako niya? Walang pinangako si Pangulong Duterte kung hindi ay susuportahan ako at yung kakausapin niya yung kanyang mga supporters, yung kanyang core group at upang ako'y tulungan mangampanya. And yes, may pag-uusap kami before the filing at mga 3-4 na beses kami nag-usap because initially sabi niya, Vic, tumakbo kang senador. Ako hindi ko hilig ito, Mr. President, mas magaling akong nasa likod, tutulong na lang ako. And I was expecting that he will be the one to run for senator and I will go all the way for him. Sabi ko, okay na ako, tutulong ako. But yun nga, nag-progress yung usapan and eventually, siya ay kumandidatong mayor ng Davao, as we all know. So ako ang tumugon doon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. That's why here I am now. Oo, pero ibig sabihin, si Pangulong Duterte ang nagbigay sa'yo ng idea na tumakbo kang senador. Not really idea, it's more of an encouragement from President Duterte for me to try and run for senator. And nag-uusap kami mga 4 na beses eh. And sabi ko lang sa kanya, pag-isipan ko, Mr. President. Sabi niya, sige, tama naman yan, huwag kang magmadali, pero huwag din masyadong matagal. Dahil kinakailangan ka ng mapakilala, dahil kilala ka naman, pero hindi bilang kandidato. Okay. Attorney Rodriguez, sumikat ka bilang spokesperson, abogado ni Pangulong Bongbong Marcos. Buong kampanya, ikaw ang kinakausap ng lahat. May libro ka nga ang nakalagay Kingmaker. Kabilang ka behind the scenes sa campaign. Isn't this absolute betrayal? From Marcos, ngayon na kay Duterte ka na. I have always been Duterte Marcos. And noong 2022, Marcos Duterte. At hanggang sa ngayon, magkasama kami ni Duterte. Ang nawala yung Marcos. Yan ang dapat mapaliwanag nila. Kami ni Duterte magkasama pa rin hanggang ngayon. Ano ba nangyari? Hindi ka lumabas noon, hindi ka nagpaliwanag. Bilang Executive Secretary, you were the shortest Executive Secretary in history, 79 days in office. You were forced to resign, tapos hindi ka naman naging Presidential Chief of Staff. What really happened? Bakit ka natanggal? I think the shortest na naging ES ay si former ESN Senator Ed Angara during the time of President Erap. Kasi abbreviated yung term ni Pangulong Estrada eh. And ako ay inappoint bilang Presidential Chief of Staff after my stint as Executive Secretary. But sa tingin ko nga noon, hindi na untenable na yung sitwasyon namin sa Malacanang. Ako hindi ko na kailangan yan. Bakit sino ba kaaway mo doon? Yung mga gustong maging Pangulo pero hindi naman binoto ng tao. Yung mga astang Pangulo, wala namang mandato. Marami ron sa Malacanang. At alam naman ng taong bayan who I am referring to. At hindi lang isang tao yan. Kaya nga nagkakagulo ngayon ang ating bansa. But why didn't the President stand by you? Initially, tumatayo siya, tumitindig siya sa aking panig.
Pero eventually, bumigay, wala na tayong magagawa ron. And even before I assumed the position of Executive Secretary, hindi ito alam ng taong bayan. Alam ito ni Bongbong Marcos. Ilang beses ako nagsabi, hindi ko kailangan yan, okay na ako. I don't need that. Pero sabi niya, hindi, samahan mo ko. Pinaghirapan natin dalawa ito at gusto kong patakbuhin mo yung aking tanggapan kagaya ng pagpapatakbo mo nung kampanya. So, nandoon yung tiwala. Presidente na yan eh. Hindi naman lahat napapagkatiwalaan ng presidente. So, sige, tinanggap ko yung hamon. Pero as we go along, sabi ko, hindi ko kailangan ito, Mr. President. Exit na ako. Okay ako. Okay ako. Huwag mo akong problemahin. Ayos ako. That is why, even in the commission on appointments, kinakailangan nila sumulat sa akin. Hinihingi yung documents ko. At yun, nag-meeting din kami ni Bongbong Marcos doon sa kanyang private office. Sabi niya, ba't wala kang dokumento? Hindi ako upo dyan. Hindi ako magpapa sa ilalim sa CA. Ambush yan. But why did you become a critic of the president? Pwede namang nag-resign ka, tumahimik si Attorney Vic Rodriguez, sinaportahan mo on the side, bakit ngayon napaka-active critic mo? Ang sinasabi ng ilan, porket wala lang sa posisyon, eto na siya, kritiko na. Hindi ko kailangan ng posisyon. Ako nga yung lumayo sa posisyon eh. Tanungin mo ang sambayan ng Pilipino. Ilan ang kayang gumawa ng ginawa ko? I walk away from being DES. Meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. Alam niya yun. Kaharap nung pinirmahan niya, inabot niya sa akin si Naida Angping na ginawa kong PMS Secretary. Si Anton Lagdameo kaharapan. At yung maraming PSG. Pirmado yun. Sa akin ang original hanggang ngayon. At ready ako ipakita yan. Why did you have to be a critic? Yun ang tanong. Sapagkat nakakaya. Ikaw na rin nagsabi, ako lahat ang kinakausap ng tao. Ako yung nakaharap. Mukha ko yung nandoon. Salita ko yung nandoon. Tapos iba na ginagawa ng taong ikinampanya ko ng mabuti at tinangkilik naman ng tao. Hindi ito yung aming pinag-usapan. Hindi yung ganitong uri ng pamumuno ang aming napag-usapan. This is not the kind of governance and leadership that we agreed to have pag siya'y pinalad at tangkilikin gawing Pangulo. Yan ang katotohanan. Ngayon, tumatakbo kang senador, pero tinatanong ng ilan, bakit namin iboboto si Attorney Vic Rodriguez gayong nung nasa gobyerno siya? Nagkaroon ng ilang kontrobersya. Hindi natin kailangan isa-isakin at idetalye ngayon, but there was the sugar fiasco, issues with appointment, yung na-appoint mo sa Ports Authority, etc., etc. Ang tinasabi ng ilan, pumalpak nga siya doon, ba't ngayon senador pa? Kasi kasinungalingan yun. Wala akong palpak Karen. Yung sugar fiasco, ako ang nagpahuli ng mga asukal. At dito sa programa mo, daming nanonood dito, kung merong makakapagpakita ng dokumento na pinirmahan ko, yung Sugar Order number 3, ay sa iyong programa, Karen, exclusive mo ito, I will withdraw my candidacy for senator. At yung appointments for sale, hanggang ngayon, hindi ako sumailalim at isiniilalim sa kahit anong investigation. Wala ako ni isang kasong administratibo, civil, at best criminal. Wala. So lahat ito'y paninira. Balikan ko lang yung sa Ports Authority na sinasabi nilang bayaw ko. Si Ginoong Chet Pastrana nakilala ko lang nung kampanya. At kaya pinagkatiwalaan namin tagadala ng pera para sa mga watchers. At hindi ko bayaw yan. At baka magduda ang asawa ko na meron pa akong ibang pinakasalan pag nagpatuloy yung chismis na bayaw ko si Chet. Yun ang aming biruan ni Chet. Ay hindi ko kaano-ano si Chet. Yan ang katotohanan. Ang sinasabi nyo ngayon, ay what you're saying is you were unfairly? Absolutely. Because maraming sumama na lang nung panalo na kami doon sa kampanya na gusto nila business as usual. Iba na dapat yung direksyon namin, yung napag-usapan namin ni Bongbong Marcos Wala kaming kasama noon, Karen. Alam kong alam mo, walang gustong sumama kay Bongbong Marcos matapos ang 2016. Kaming dalawa lang ang magkasama. Kahit nung siya'y nag-announce ang kandidatura, wala kaming mga branded names in politics. At nung mananalo na, nandyan na yung mga Johnny come lately. At ang gusto, sila pa ang una sa pila. Hindi ako pumayag. Bakit? Ang kasama namin, ordinaryong tao Yun muna ang unahin natin na i-recognize. Hindi yung mga branded politician na nandyan na naman
At the very first opportunity na magkamal ng yaman, magnanakaw na naman yung mga yan. Yan ang aking linabanan. Kaya ako tumatakbo. Hindi ba masakit ito sa iyo personally in your book? Sinulat mo doon na namatay ang iyong Nanay, nanay at hindi nagbigay ng condolence, hindi nagbigay ng kahit anuman na message, bulaklak ang Pangulong Marcos. This is correct, no? tama yan. Yeah. Considering yung pinagsamahan nyo, pinagdaanan nyo, what do you make of this whole experience? Masakit talaga yun. Dahil tinuring mong kaibigan inakay mo, magkasama kayo doon sa isang bahagi ng buhay niyang napakadilim. At hanggang sa dahan-dahan ay nakikita namin na pasikat ng araw kami magkasama. At nung dumating sa puntong mababang-mababa na punto ng aking buhay, dahil nanay ko yun niha-niho, wala kang narinig, masakit yun. At hindi ko hahangarin na mangyari sa kanya o kung kanino man yung eksperyensya kong yun at naramdaman kong yun. But how angry are you? Because I'll be honest, you attended the rally in Tagum City. Tinawag ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Nandun ka, nakaupo ka doon. Bakit kailangan nandun ka? Bakit? Bakit kinakailangan ko bang alam kung sasabihin ni Pangulong Duterte? At kami pag magkakasama, hindi kami nagtatanungan anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Sinabi ni Pangulong Duterte yung sinabi niya dahil marahil meron siyang dahilan. At ako naman, ang lagi kong sinasabi, ulitin ko, dito sa iyong programa, kahit nung magkasama kami ni Bongbong Marcos, lumabas yan And I feel guilty because I'm the one who went around the town and showed everybody yung kanyang negative drug result test. But di ba totoo yun? Kaya nga ang akin, para matapos na yung usapang yan, sumailalim na sa isang open, fair, transparent hair follicle drug test. Para matapos na yan. Kung totoo, di tapos ang usapan. Kung hindi, sampal niya yung resulta doon sa mga nag-aakusa sa kanya. O ito, negative ako. Ganun lang naman yan para matapos na. After all, you're the elected president. At dapat siguro, leadership by example, gawin mo na para matapos na. Sinabi mo during your filing of candidacy, you're sick of corruption, they should temper the greed. How bad is the corruption now? Very bad. What makes you say that? Look at what happened sa Bicol. 200 inosenteng Pilipino patay. Sa tindi ng iniwang pinsala ng bagyo, ang tanong ngayon, saan napunta ang pondo ng gobyerno para maiwasan ang pagbaha sa Bicol Region? Yan ang gustong malaman ni Senator Joel Villanueva. Ayon sa senador, nasa 61 billion pesos ang ibinigay na pondo sa Bicol Region para sa flood control program. Taliwas sa kumakalat umanong 9 na bilyong piso lang ang inilaang budget dito ng pamahalaan. Representative Zaldico, wala raw katotohanan ng umano'y bilyon-bilyong pisong flood control budget para sa Kabikulan. Katunayan, isa raw ang Bicol Region sa may pinakamaliit na pondo para sa national roads at flood control projects. Prioridad daw ngayon ng Kongreso sa ilalim ni House Speaker Martin Romualdez na matiyak na konektado ang flood control initiative sa water management system ng National Irrigation Administration o NIA. Dahil ninakaw yung flood control funds, hindi katanggap-tanggap yun. Hindi katanggap-tanggap yun, Karen. Dapat yun nakapagpasko kagaya nating dalawa, kagaya ng maraming Pilipino kasama pamilya, patay. O paano gagawin natin doon? Sorry? Hindi sila nag-sorry, patay yun dahil ninakaw. Yung flood control funds, nasaan yung 5,500 flood control programs? Yan ang dapat natin pinag-uusapan. Yan ang dapat iniimbestigahan, hindi yung kung ano-ano. Pagkukulang ba ito ng Pangulo? O siyempre, siya Pangulo Siya Pangulo At sa kanyang termino, magdadalawang taon pa lamang, ay 500 billion pesos na ang sinabing nagasta sa flood control programs. Nasaan? Nasaan? Yung sa Bicol na nalubog, bilyong-bilyong piso yun. Bakit nalubog?